Faceless One. So, again, ito si Ati. Nga pala, para sa nagbabagang patatas natin ngayon, pinakipipitagang aktres na si Jacqueline Jose ay pumanaw na. So, not only that, absent nga pala si Primo, but nonetheless, may ibang host tayong kasama today. Hindi magandang topic for today, unfortunately. But yeah, go ahead. Hi everyone sa ating mga listeners. Ako nga pala si Dakila or Dax for short. And nalulungkot ako sa nabalitaan nating ganap ngayong araw na to. At pumanaw na ang isa sa pinaka magagaling nating aktres na si Jacqueline Jose. Okay. But bago tayo magsimula, disclaimer lang. So, syempre, the views expressed in this segment or usapan ay those of us, the host lang, and does not reflect the opinions of this one. Sorry, nabulol na doon. Yeah, tsaka other hosts. For any comments, suggestions, please, huwag kayong mag-alangan. Mag-send lang kayo ng email sa facelessones@gmail.com. Sige, Dax, go ahead. Ano bang nabalitaan natin pati dito sa story na to? Alright. Actually, yung mga detalyeng nakuha natin ay galing sa mga secret groups sa Facebook. So wala pang official statement coming from the family of the deceased veteran actress Jacqueline Jose. So, ang mga nabalitaan natin ay nung Friday pa lamang ay pumanaw na nga itong ating veteranong actress. Nahulog daw o nahulog sa hagdan si Miss Jacqueline Jose at talaga nga namang yung pagkakataon ay karumal-dumal lang din dahil ang mga kasama niya sa bahay ay naka-day off, yung mga Oh no. helpers niya. So, hindi siya agad nakita na patay na siya. Unfortunately, nito lang, Sunday na, after or 2 days, no, na namatay yung actress, saka lang nalaman na wala na siya. So, again, hindi ito official statement. Wala pang nare-release na investigasyon. Ito ay posted lamang sa mga secret groups na madalas ay totoo yung mga lumalabas sa chismis doon. Ayun. Okay, so para sa akin ano 'no, nakakalungkot talagang balita 'to 'no, isa sa mga sabi mo nga veteran actress 'no. So nandun talaga yung titulo niya and, world renowned siya, dahil sa mga nagawa niyang, projects or roles na ginanap niya. So, ako nakikita ko lang na, tingin ko nakakapagtaka kasi yung information na, ayun nga after 2 days 'no, pagka lumipas muna yung 2 araw bago nila nalaman na pumanaw na pala yung tao. So nage-gets ko na posible, pero, sa tipo hindi naman sa minamaliit or what, pero sabihin na natin na malaking tao 'tong si Jacqueline Jose 'no. So, napaka-imposible naman na na pumayag siya at walang aware na tao na mag-isa lang siya, eh, hindi naman apartment yung tinitirahan niya kundi bahay 'no. Mm-mm. So, yeah, at di naman natin masasabi kung ano talaga yung, totoo gaya nga ng sabi mo rin, wala pa naman talagang official statements and, um basta yun feeling ko kasi masyadong nakakapagtaka, eh. At least kung may ibang tao sa bahay nila baka sakaling Mm-mm. mag-isip ako na, aksidente lang talaga. Pero hindi ko pa sa ngayon, hindi ko pa nakikita yung anggulo na yun. Anyway, Mhm. so since wala pa talagang official statements, tapos isa pa yung ilang oras pa lang nakakalipas bago lumabas talaga yung balita 'no, Mm-mm. hintayin natin kung ano yung magiging resulta ng investigasyon kung magkakaroon man. So again, isang nakakalungkot na balita, masasabi kong kasi na part din siya ng, um, ah, yung mga works ni Coco Martin 'no, sorry nakalimutan ko yung Mm. pangalan, FPJ, Batang Quiapo. Mm-mm. Batang Quiapo. So, yeah, anyway, um, let's, deep dive tayo. Sino ba si, Jacqueline Jose? Kasi wala pa naman tayong mas klarong story. But, point of view, sino ba si Jacqueline Jose para sa'yo, Dax? Ano bang impormasyon ang Yeah. meron ka dito Mm-mm. sa kanya bilang Oo. actress? Actually,
ang mga talagang known na projects niya is yung Marosa noong 2016, no? Tungkol to sa nanay na napilitan magbenta ng droga para mabuhay. Yun. Pero nahuli siya ng mga pulisya. So dahil doon nanalo sa role na yun, nanalo siya ng awards sa Cannes Film Game. Festival as Cannes Film Festival Best Actress noong 2016. Siya ang first Filipino and first Southeast Asian to win the said award. So, sobrang, actually, si Jacqueline Jose, na panood ko siya nung bata pa tayo sa Mula sa Puso. Yun ko talaga siya nakilala eh. Oo nga, no. Di ba? Tama, Siya yung tama. nanay ni Claudine Barreto doon. At Oo, correct. Isa sa doon mga talaga. pinaka mainit din yung napalabas sa atin dito, no? Oo Oo. nga, no? Mm, Oo. tama ka dyan. Buti naisip mo. Pero, yeah, mahaba talaga. Kasi kung titignan natin yung mga listahan ng mga achievements na talaga or na trabaho niya, no, na mga roles, hindi lang sa movies, pero pati na rin sa mga teleserye. Buti naalala mo yun, no, Mula sa Puso. Oo. Siya yung mukha nun eh. Pero anyways, nagbibigay tayo ng balita sa mga listeners natin, hindi para imarites, no? Yung mga nangyari, magkalat ng mga False information. chismis. Oo. So, sila sabi natin na yung mga na-mention, reiterate lang na hindi to official. So, condolences to the bereaved family. And hindi to basta-basta talaga eh. Hindi lang pamilya niya ang nagluluksa, kundi ang ating industriya na talaga na nga namang malaki ang ambag dito ang actress na to. So, meron ka pa bang mga gustong i-mention na achievements niya to celebrate her life? Sa ngayon, medyo rin ako, nagulat talaga ako sa balita, no? Pero hindi ko na siguro pahabain pa. Pero talagang yung mga kinatatapukan niya mga project, siguro something na pwede na pa nating panoodin. Pero sa totoo lang, nung ko yung balita, parang naririnig ko sa likod ng, parang naririnig ko yung boses niya. Kasi Mhm. para sa akin, siya yung tipo ng actress na walang kapareho ng tone of voice, Mhm. kumbaga. So, parang naririnig ko yung mga, hindi ko, yung, basta, ang hirap i-explain eh, parang naririnig ko yung boses niya sa likod, pag na, Mhm. ko yung Jacqueline Jose. So, ganun siya ka-impactful as an actress, kasi siya lang yung makakagawa ng boses na yun ewan ko, parang feeling ko wala talaga siyang kaboses at naririnig ko yung mga usual, parang may naririnig Signature ako niya. mga linyang, oo, signature lines or words, tone of voice. Pero yun, para sa akin, Mhm. nag-iisa lang yung tone of voice niya. Ewan ko ba kung bakit. Um, Mhm. Anyway, so, na lang naman, hintayin natin kung ano yung mga Oo. magiging balita patungkol dito. Pero, Eh, for mhm. now, go ahead, Oo. Dax. Naisip ko lang, no? Kung totoo nga naman yung mga bali-balita na 2 days after pa talaga nalaman na namatay siya, ang nakakapagtaka doon is bakit umabot ng ganong katagal? Hindi ba siya kinakamusta palagi ng kanyang mga kamag-anak, ang kanyang ah, anak, or kung sino man ang mga ka-close sa kanya, mga kaibigan, di ba? Na bakit ganon? Pero 2 days. anyways, oo, 2 days eh. Kumbaga, if 24 hours nga na missing yung person, i-report agad sa pulisya. So ito, more than 24 hours after her accident, if alleged, no? Bakit ganun katagal, no? Pero we are not questioning yung family niya, although ganun yung line of, no? If totoo man. Oo. Oo. Pero ang lesson here is the relationship din. I think, relationship with your family, uh, gaano ka ba ka-close, or Yung para frequency ng communication mo sa yes, kanila, 'no? communication. Oo, importante siya sa mga tao na meron kang laging nakakausap or may kasama ka at least, no? Para kung sakali man na may nangyari sa aksidente ay baka nabuhay ka pa kung nasalba ka pa first two Oo, hours or 12 posible hours yun. man. Mm-mm. Posible yun kasi gaya nga ng sabi mo, nahulog siya sa hagdan. Hindi naman instant na pagkamatay yung puwedeng magdudulot ng, puwedeng nag-struggle pa siya talaga bago Yes. bago mag-end yung life niya. So, Ah, yeah, go ahead. $1,000,000 question.
or Okay. less? Ikaw, ano ba yung $1,000,000 question for And this then, naisip ko lang story? kasi, nakakabigla. Nung una kong makita or marinig yung story is 59 pa lang siya, no? Mm. This is nasa malayo, parang malayo ka pa talaga sa edad ng retirement eh. Pero parang bigla akong napaisip na if mamatay tayo or tayo, yeah, sa parehong edad, masasabi na ba nating may na-achieve na tayo? Tapos, Mhm. ayun nga, na hindi, magandang question lang siya kasi naisip ko, no? I-reflect Kasi mo. parang, oo, kasi parang ganitong, ewan ko, parang marami pa siyang pwedeng i-achieve sa buhay niya. Sa totoo lang at 59, hindi pa namang end of the world. Kahit nga siguro maging senior, legit na senior citizen na siya, baka madami pang projects na magawa si Miss Jackie Mm. Lusing. Pero, yeah, ikaw ba, Dax, if Mm. say, syempre knock on wood naman sa ating lahat, no? Ano, sa Yes. masasabi mo na bang pagdating mo ng 59, nagawa mo na lahat ng tingin mong dapat mo at kailangan mong gawin dito Mhm. sa lupa or mundo natin? Actually, 'di ba sabi nga sa corporate world, 55 years old yung first na retirement age, no? At that point, meron ka na talaga na-achieve, regardless lang if good or bad. Kasi 'di ba, bad is something that we achieve also, 'di ba? Based on Ah, our actions, 'di ba? And decisions in life. So, eto, sa edad na 59, marami ka na rin talagang na-achieve diyan. Ang haba na rin ng 59 years, kung tutuusin. Pero bata pa din 'yun kung mamamatay ka at that age. Kasi yung iba nga, umaabot pa ng 70 to 75. Pero if ganun na 59, actually kung may matulungan ka lang na isang buhay at talagang naging life-changing yon, not just to that person but also to that person's family or friends, 'di ba? May ma-influence ka lang. For me, it's a big achievement na din. Pero knowing the works of Miss Jacqueline Jose, sobrang dami na niyang na-influensa based sa kanyang mga trabahong nagawa, no? Uh, for me, I think malaki na yung na-achieve din niya sa person and sa industriyang kanyang pinagtrabahuan. ako hindi pa. Tingin ko marami pa akong magagawa beyond 59. Oo, Pero sobrang nakakaano lang, mapapaisip ka lang talaga if, hindi, feeling ko, ewan ko, hopefully not naman. Kahit papaano nasa punto na ako na may na-achieve at yes. 59. Oo. Yan ang ano natin, goals din natin, no? Oo. And while achieving a lot of things, make sure na your relationships with your friends and family are something that is worth, alam mo yun, kumbaga kahit wala ka na sa mundong to, is worth remembering yung lahat ng mga naiambag mo sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Pero alam mo, true to your goals, Dax, no? I think yan talaga as a person or bilang kaibigan ko rin at kakilala ng matagal na panahon. Feeling ko yung orientation mo na yan or yung parang mantra mo na siya eh. So, nakikita ko naman, no? Magandang question pala, Dax. Sige, go. Sa tingin mo ba, pag namatay ka sa 59, at 59, regardless of age, o pag namatay ka, may pupunta ba sa burol mo? Oo, lahat naman siguro tayo, may pupunta at pupunta pa din. Oo, unless may pandemic ulit, na bawal talagang dumalaw. Yun, Oo. no? Confident. Pero tingin ko sa'yo, may mga dilema ko yan sa buhay. Ewan ko kung ba't ko naiisip Mm. eh. Tapos naisip ko pa to dahil kay Miss Jacqueline kasi. Mm. So, yeah, some things to ponder, no, para sa mga Mhm. listeners natin, no. One is if mamatay ka at 59, masasabi mo na bang may na-achieve ka na talaga? And pangalawa, sa tingin mo ba, syempre knock on wood para sa ating Mhm. lahat, pero something talaga na magandang i-reflect on, no, is um, may pupunta ba, sa tingin mo ba sa yung funeral or dun sa, ano bang Tagalog ng Burol, baby? burol. Sa burol mo, sa tingin mo ba yung lahat ng mga taong, sa tingin mo sino yung pupunta sa burol mo pag dumating yung punto na kinuha na ikaw ni Lord? So, Mhm. yeah, very much interested ako kung anong magiging sagot din ng mga listeners natin dito, no? Yes. So, definitely again,
Miss Jacqueline Jose is a veteran actress na someone na pwede talaga nating i-look up to, no? Tapos, yeah, well, let's find out more, let's listen more. Hindi naman sa chismis, Mm. pero medyo nakakabahala yung mga ganito pangyayari. Saka hindi True. for this year, pangalawa na 'tong nangyari sa mga veteranong actresses at or actor dito sa Pilipinas, 'di ba? Nandiyan pa Oo yung nga. tatay ni Mr. Jano Gibbs, 'di ba? Yeah, si So, Romualdo Valdez. Tobardo Valdez, yes, yes, yes. So, medyo nakapagtataka naman parang nagiging trend na yung nasa ano, puwede pa kasing ewan ko, parang tumatakbo pa kasi, may ganon pa 'tong mga taong 'to kaya parang nakapagtataka lang na sila yung ano, gano'n ba yun kapagka ano, humaba na ulit 'no, sorry. Pero naisip ko lang Mm. bigla na, kapagka marami ka ng mabuting nagawa sa mundo, puwede ka ng kunin ni Lord. Hindi naman siguro exactly, pero at the end of your life, lahat ng mga naipundar mo, wala rin naman lahat yun. Kahit gaano pa kadami yung resort or kotse mo, hindi mo rin bibitbit yun. Ang pinaka-importante is yung legacy na may iwan mo sa mga tao na naimpluwensyahan mo sa buhay mo. Yun ang sa tingin ko importante. Alright. So, kung umabot ka sa puntong ito, maraming salamat, Yes. Ka Juan. So, pakinggan na lang natin again, let's see anong magiging balita Mm. pa dito. Pero, yeah. Again, this is Condolences. condolences nga pala sa To the family. family. So, um, may gusto ko pa bang idagdag, Dax? Wala naman na, kundi sana wala nang sumunod pa Oo na nga. Yung malalaking ganitong tao rin. ano Yeah. lang, weird na pagkamatay. So, Mm. ako din wala na akong masabi for the meantime. Tapos, very much thank you sa mga makikinig at nakinig sa amin. Yeah. So, again, this is Ati. And this is Dax. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like at mag-comment kung ano man ang inyong opinion sa mga nangyari, or kung meron kayong updates na hindi namin alam, feel free to comment down below. Thank you. Bye for now. Thank you.